Happy Valentine's Day po at mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Cirilo at San Metodio. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ngayon. Maraming tao ang sumama kay Jesus at wala silang makain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang alagad at sinabi sa kanila, "Labis ako naaawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at wala nang makain. At kung paaalisin ko silang gutom, baka mahilo sila sa daan. Galing pa sa malayong ilan sa kanila." Sumagot ang kanyang mga alagad, "At paano naman makakakuha ng tinapay para pakainin sila sa ilang na ito?" Tinanong sila ni Jesus. "Ilan bang tinapay meron kayo?" Sumagot sila. 7. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao, kinuha ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad para ihain. At inihain nila ang mga ito sa mga tao. Meron din silang ilang isda. Binasbasan ito ni Jesus at iniutos na ihahin din ang mga ito. Kumain sila at nabusog at inipon ang mga natirang pira-piraso. 7 bayong. 4,000 ang naroon at saka sila pinauwi ni Jesus. Agad siyang sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at pumunta sa lupain ng Dalmanuta. Nagpakain ng Panginoong Hesus ng 4,000 tao sa Ebanghelyo ngayon. 3 araw na silang magkasama at naawa siya sa kanila dahil wala na silang makain. Nang magtanong ang mga alagad kung saan sila kukuha ng pagkain para sa ganitong karaming tao, tinanong din sila ni Jesus kung ilang tinapay meron sila. Kinuha niya ang 7 tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Pinadami ba ni Jesus ang tinapay sa isang iglap? Nagkaroon ba ng sako-sakong tinapay at isda sa harap ng mga apostoles? Hindi po. Habang binibigyan nila ng pagkain ng madla, nagulat na lang sila na hindi nauubos ang laman ng kanilang sisidlan. Sa pagbabahagi ng kanilang kaunting pagkain, pinadami ng Panginoon ang kanilang 7 tinapay at nabusog ang 4,000 tao. At may sumobra pa. Kapanalig, marami din po ang nagugutom sa ating panahon, lalo na dito sa Pilipinas. Hindi natin kayang pakainin ang mahigit na 1,000,000 pamilyang nagugutom sa ating bayan araw-araw. Alam niyo sa karanasan namin, kapag sinimulan mong magpakain ng mga nagugutom, gumagawa ng paraan ng Panginoon upang makahanap ka ng solusyon sa isang bagay na akala mo ay imposible. Nagpapadala siya ng mga taong ginintuan ng pusong dumadamay sa mga nangangailangan at naghihirap. Kailangan lang magsimula at humingi ng kanyang biyaya. Kapanalig, mahal tayo ng Diyos at nakikita niya ang pangangailangan ng ating kaluluwa at katawan. Ngayong Valentine's Day, pwede mo bang ipadama ang pagkalinga ng Diyos sa mga nagugutom, hindi lang sa pagkain, kundi pati na sa pagmamahal? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels.
Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.